Anyway, pangatlong topic natin ito. Oh. Executive officer. Ito na ho yata yung yung Duterte's political vendetta, mga boss. Pakinggan natin si Paduano, ha? Merong isang buong station. Sa pagkakaintindi ko ho, merong isang buong station parang pinasibak kasi ayaw sumunod sa utos ng mga Duterte. Pakinggan ho natin ito, mga That boss. time is Attorney Roelio T. Casurao. He was then the vice chairperson of the NAPOLCOM when President Duterte assumed as president. Now, dated August 18, 2016. This is addressed to all regional directors. And this order from the NAPOLCOM addressed to all regional directors emanates from the public statement of the former president dated August 7. Dito po sinabi ni President Duterte, lahat po na listahan ng mga police officials involved in the drug list. Well, in fact po, for the record, hindi pa nga po kompleto yung mga names. Hindi ko rin ma-confirm, but some of the information that I got is handwritten pa po. For example, in the case, eto ngayon, in the case of police superintendent o senior superintendent at the time, the Regional Intelligence Unit Chief ng Region 6, police senior superintendent Hipana, the underclass of, the classmate of General Pardo. Di ba ma'am? Kaklase mo siya? Yes. Okay. Sabi dito ni Nanette, paano babasahin na? Qualhoti? Oh, ayan. Calling all PNP, I believe in you na gusto ninyong magserbisyo ng tunay. May mga pamilya kayo na tumitingala sa inyo. May integridad kayo. Salamat. At bagong Pilipinas. Sabi ni Just Vincent, naging private army ni Duterte ang kapulisan nung panahon niya as president. Oh, parang gano'n na nga nun. No? Number 85 like, shout out sa inyo. At sabi ni Cristobal Cuartero. Now, ang nakalagay dito sa record is mali pa po. Hinipa. Walang first name. Ang nilagay lang dito, Police Superintendent Hinipa. Well, in fact, in short, that's only the sample. Some of them dito, hindi po tama yung Wrong spelling. wrong spelling. At the same time, yung rank, pati assignment. Dismiss yan? Yan ang dismiss. Now, Oh my God. why I'm telling this, no? Supposedly, and I hope the NAPOLCOM, now with the new leadership of Attorney Sasabihin na naman po ng mga DDS dito, mga kababayan, pinagtatanggol nyo yung mga drogista, pinagtatanggol nyo yung mga tulak. Vice Chair Bernabe, I hope you check on this, no? Because I have information. While this memorandum is addressed to all regional directors of NAPOLCOM, the only region that conducts investigation during the time is only the regional office of Region 6. Why? Because most of the officers subject for investigation that time and was dismissed was assigned in Region 6. And look at the dates. Hindi na ito coincidental. Because the first statement of the former president is August 7 and the memorandum was issued August 18. When was President Duterte sit or assumed office? That was July 1. Okay? A matter of 1 month. Now why? And most in the list are police officials, decorated police officers. And eto, why Region 6 lang? But the memorandum is for all regions. Why? Because, eto, Political vendetta. tama po, this is a political vendetta. Why? Because during that election, and we know for the fact, this is a public knowledge, every election, Region 6 is a yellow country. Ako nga, sa totoo lang po, in this administration, saludo nga ako ngayon eh. Of course, baka pwede nyo sabihin na I am a campaigner of BBM. Pero tingnan mo, during the 2016 presidential election, alam nyo,
ilan ang lamang ni BP Lene against now President Bongbong Marcos? More than half a million only in Negros Occidental because Region 6 is a yellow country. I am not campaigning for Mar that time. But most of my kababayan is campaigning for Mar. I am with Grace po. Natalo sa Grace po. Okay lang. Yeah. Oh. pero ang sinasabi ko lang is, why? This memorandum is for all the regional directors of Napolcom. And May paghihigante, ganun ba? Oh. only in Region 6 now. Mali-mali na po yung tinawag na pangalan at saka official, pati assignment. Eto, kilala, kinonfirm ni General Pardo po na classmate niya si Police Senior Superintendent Hipana, ngayon dismiss o napili sa CEC, o pero ang nakalagay dito, Hinepa. Wala pang first name. Now, class 96. Now, ito po, Mr. Chairman, ito po yung sinasabi ko po. Mm. For example, a certain Police Senior Superintendent Ricardo de la Paz, my kababayan, I do not know the real record of de la Paz. Pero I know, retired na. Diba? Retired na ngayon. Si de la Paz, class 84 ata siya, PNPA, no? Classmate of DJ Lasso. Ito, pinapiyaw to. Alam mo, kausap ko yung mga kamag-anak. Gusto siya palabasin doon, pauwiin. Mm. Sa kami. Hindi po to umuwi. Dahil takot na baka ang tawag nila doon, akay daw, akay during the time. Akayan ka. Paglabas mo, Beng-beng na. doon ka nayayarayin. Just like what happened with all those in the drug list of the former president, nirelieve, pinadala ko sa malalayo, saan, doon namatay. And sinabi ko nga kanina, Sabi talaga, naging parang, ewan ko, ayoko sabihin dito sa, mga bossing dito sa YouTube no? Pero parang naging, sige, killing field ang Pilipinas nung panahon nila, mga boss. Ay, Diyos ko. Aakayin ka, ilalabas ka, tapos pagdating sa malayo, ayun. Yung bang parang pusang iniligaw ho, mga kababayan. example of that Sabi ni Frozen Soul, umay match na talaga sa mga Dutertes. Never then, never now, never again. is, ito, sa region ko lang, the province ko. How about in other provinces? The case of Rapis. I am not saying that Rapis is a clean policeman, police officer. But, though he deserved to be relieved and be assigned in other places, tapos doon na i-assassinate, Sabi po ni Sir Emeterio Zamora, dapat ipakita rin dyan ang isang video na isang truck ang sinasakay na tegi, parang truck ng basura ang kinakargahan. Grabe, Ay, nako. di ba? The same is true with all those cases of riding tandem in which the victims are police officers. Nakakalungkot isipin, mga bossing. Nung panahon po, nung 2016, tayo, ako kasama ho doon sa sumisigaw, Duterte! Duterte! Dahil gusto nga po natin ng pagbabago that time. Kaya lang po, mas naging worse. Mas naging, grabe. Nagtataka ho ako doon sa mga DDS supporters, Mga, yung iba, karamihan dyan, Katoliko, samantalang ang itinuturo naman po doon sa ating mga relihiyon. Actually, lahat ng relihiyon, mga kababayan, ipinagbabawal ang tumegi, at ayaw ng relihiyon na tumegi, yung mga tegihan na mga ganyan, mga bossing. Pero patuloy pa din po silang nakasuporta dito sa taong ito. Patuloy pa din po silang gusto nilang iluklok. Actually, sa pangunguna ni Pantaleon Alvarez, gusto pa nga ibalik sa pagkapangulo ang dating presidente. Diyos ko Lord. Pagka nangyari yan, ay naku, magtago na tayo lahat. Baka mabindeta tayo, baka maresbakan ho tayo.